Good evening, brothers and sisters. Welcome sa ating program, Faith Seeking Understanding. Ngayong araw, Lunes, naisipan ko lang i-share itong nabasa ko na napakagandang inspiration para sa ating pananampalataya. Ito ay hango sa karanasan ni Saint Teresa of Avila. Okay? The Terrifying Vision of Saint Teresa of Avila. So itong karanasan niya ay hango sa libro ni Father Luis Chagnon, Jesuit, Make a Good Confession. Matagal na itong karanasan na ito, pero mga 1930s ito sinulat. No? Si Saint Teresa of Avila namuhay noong 1515, namatay 1582. So, itong vision niya ito, more or less, mga late 1500s, sa 16th century, nangyari ito. So, isang araw, no, may nakita na vision si Saint Teresa na ito ay nakapayanig sa kanya, no? At isang katotohanan na umukit sa kanyang puso ng walang hanggan, no? Nanatili ito sa kanyang puso, no? So, ano nangyari? God allowed her, no, to see a vision. Binigyan siya ng chance ni Lord na makita ang isang nakakayanig na pananaw. Habang siya ay nagdarasal, bigla na lang bumukas ang sahig sa kanyang paa. No? Tila ba bumukas ang lupa sa baba niya at nakita niyang napakaraming apoy. At nakikita niya na maraming mga kaluluwa ang nahuhulog doon sa apoy. No? Para bang ang description na ginamit sa libro ay parang mga snow na nahuhulog sa winter. So, ang dami. Okay? So, ano kadami? Hindi mabilang. Hindi mabilang ang mga kaluluwang napupunta sa impyerno, ang nakikita niya. So, dahil dito, siya ay nabalot ng sindak, no? At napasigaw siya, Lord, no? My God, no? Sino sila? Mga pagano ba sila na hindi nakakilala sa iyo? At sagot ni Jesus, hindi, Teresa. Sila ay mga Kristiyanong katulad mo. So, nabigla siya, ha? Kristiyano. Siguro, binaliwala nila ang pananampalataya, no? Inabandonan nila ang mga sakramento, hindi sila nagsisimba. Hindi sila pupunta sa tumatanggap ng sakramento. Ang sagot ni Jesus, hindi, Teresa. Nagpa-practice sila ng faith. No? Sila ay mga Katoliko na tumatanggap ng sakramento. Lalo siyang na kinabahan. No? Sabi niya, siguro naman hindi sila nagkumpisal. Lalo na nung malapit na silang mamatay, hindi sila nagkumpisal. Pero ngayon, nabdurog ang puso ni Saint Teresa sa sagot ni Jesus. Nagkumpisal sila kahit na nung malapit na silang namatay. No? Nakakagimbal. Akala natin, sure na tayong mapupunta sa langit pag tayo nagkumpisal. At tanong ni Saint Teresa, bakit Lord? Bakit sila na impyerno? At sabi ni Jesus, bibigyan kita ng misyon. No? Bibigyan kita ng misyon. At sasagutin ko ang tanong mo, kahit nagkumpisal sila, pero bad confession ang ginawa nila. Meaning, invalid ang kanilang
confession. So, ang misyon na bibigay ni Jesus sa kanya ay isiwalat sa buong mundo, no? At sabihin sa mga pare na hindi mapagod sa pag-preach, no? Sa pagturo kung ano ang panganib ng isang bad confession. No? Ano yung bad confession? Yung hindi tama ang proseso ng iyong pagkumpisal dahil meron kang kinubli. Meron kang tinago na kasalanan. Okay? Sabi niya ni Jesus, sabihin mo sa mga tao na huwag gawing lason ang isang sakramento na dapat ay gamot. Itong gamot na ito, gamot para sa mga makasalanan, magiging lason pag inabuso. So itong natanggap nating katotohanan ngayon ay nakakakimbal, di ba? Pero dapat hindi ito ay magiging rason na tayo matatakot na pumunta sa kumpisal. Hindi ito pananakot para lumayo tayo sa kumpisal, no? Itong katotohanan na ito ay sinabi sa atin, ipinaalam sa atin para tayo magising, no? Magising sa katotohanan kung ano kaseryoso ang sakramentong ito na ginagawa natin minsan, kala natin formality lang na once a year pumunta tayo sa Holy Week para yung ating obligation before Holy Week na magkumpisal. Yun lang. Formality, routine. Pero hindi natin alam na ito ay napakaseryosong sakramento. Binigay ito ni Jesus para sa atin. Tinatag niya itong sakramento para iligtas tayo sa impyerno. At itong katotohanan ito, no, ay nagsasabi sa atin, pinaalalahanan tayo na ang kasalanan ay hindi isang kamalian lamang. No? Hindi lang siya mistake. Ito ay ang pinaka masama sa lahat ng masama na kinamumuhian. Ang kasalanan, venial man or mortal, ito ay the greatest of all evils. Ito ay offense against God. Si God ang inaatraso natin dito. At hindi lang ang kaluluwa ang nasusugatan natin, kundi ang mundo. It harms the world. So, kada kasalanan natin, personal man o public, no, kahit tago, naapektuhan ang buong mundo. Mas maraming kasalanan kasi tayo ay magkapatid. No? Apektado lahat ng sangkatauhan sa ating ginagawang masama o sa ginagawang mabuti. It harms the world. Lalo na ang mortal sin. No? Ang venial sin hindi nakakamatay ng kaluluwa. Ang mortal sin nakakamatay ng kaluluwa. Dahil natatanggal niya ang sanctifying grace. No? So, ang mortal sin, sinisira niya ang sanctifying grace. Pag lumabas ang sanctifying grace sa ating kaluluwa, no? Patay na ang ating kaluluwa. So, kung sa binyag, buhay ang ating kaluluwa dahil sa sanctifying grace. Pag tayo gumawa ng mortal na kasalanan, aalis ang sanctifying grace. Father, Son, Holy Spirit, aalis sa ating kaluluwa. Mamamatay ang ating kaluluwa. Kung hindi ito mapagsisihan, pag hindi ito nakumpisal, no? At tayo'y namatay sa ganitong estado, ito ng eternal separation from God. Walang katapusang pagkahiwalay sa Diyos. Walang hanggan. Okay? So if we die in mortal sin,
kahit ano kadami pa ang misa na na-attend mo, kahit ano pang ilang communion pa ang natanggap mo, if we die in the state of sanctifying, if we die in the state of mortal sin, hindi natin natanggal ang mortal sin sa ating kaluluwa at tayo namatay, we will face eternal ruin. So, kaya pagka buhay ni Jesus, so gabing yon, nung siya ay nabuhay, agad niyang itinatag ang Sacrament of Confession. Ang sabi niya, hinipan niya ang mga apostoles at sinabi niya, receive the Holy Spirit. No? Whose sins you forgive, they are forgiven. Whose sins you retain, they are retained. So, ibig sabihin, hindi lahat ng panahon na ikaw ay magkumpisal, papatawarin ka. Ang mga pare ay para silang mga divine tribunal na sila ang representative ni Jesus at susuriin tayo, titingnan tayo kung meron ba tayong pagsisisi. No? Kung makita niyang hindi sapat ang ating pagsisisi, hindi niya tayo bibigyan ng absolusyon. Hindi tayo papatawarin. Kagaya ni Saint Padre Pio, marami siyang tinatanggihan. Lumabas ka. Hindi niya bibigyan ng kasi nakita niya hindi totoong nagsisisi. So, anong hindi niyo patatawarin, hindi rin patatawarin sa langit. Okay? So, ang kumpisal, ang sakramento ng kumpisal ay isang battlefield, no? Digmaan na ang langit ay nakikipag-away para bawiin ang kaluluwa paalis sa impyerno. Pinabawi, no? Kasi kung ang kaluluwang yan hindi nakuha habang buhay pa at siya'y namatay sa estadong iyon, mananatili siya sa impyerno, no? So, pero kung ang tao, di ba, ang kumpisal parang digmaan, battlefield, no? Pag pumasok siya sa digmaan na yon, pero merong kasinungalingan sa kanyang puso, hindi makakatrabaho, hindi makaka-epekto ang grasya. Maraming Kristiyano na naniniwala sila dahil nag-confess sila from time to time, safe na sila, no? Pero walang examination of conscience. Hindi pinag-isipan mabuti ang kanilang mga kasalanan. Hindi naghanda. Hindi nag-pray. Hindi nila alam kung ano yung mga dapat ikumpisal, no? So, akala nila okay na sila dahil nagkumpisal sila. Pero, ano ang silbi, no? Ano ang silbi ng kumpisal? Ang sabi dito, if the confession itself is a sin, pwede palang maging kasalanan mismo ang pagkumpisal mo kung ang iyong pagkumpisal ay sacrilegious, no? What use is confession if the confession itself is a sin? Kung ang puso natin ay hindi handang magbago, no? Papakita natin mamaya kung ano ang requirements para sa valid confession. So, karamihan ng mga tao nahihiyang pumunta sa pare dahil ang pare daw ay tao lamang. So, ito ang isa pinaka maraming rason kung bakit ang tao ayaw pumunta sa kumpisal dahil nahihiya sila dahil isang tao, ilalahad nila ang kanilang kasalanan. Pero hindi nila alam, ang kaharap nila hindi tao, kundi si Jesus. No? Si Jesus mismo ang kaharap nila during confession. At hindi tayo kailangang magpa-impress o magpabilib dahil si Jesus ang kaharap natin. So, ito yung requirement for a valid confession. Una, tanggapin natin kung ano yung turo ng simbahan, kung ano yung mga kasalanan. Siyempre,
Ah, kung hindi mo tatanggapin ang turo ng simbahan, kung ano yung kasalanan, hindi mo ikukumpisal. For example, nagmamatigas ka na hindi kasalanan ang artificial contraception, di hindi mo iko-confess yan kahit mortal sin. Hindi ka naniniwala na kasalanan ang mag-live-in. So hindi mo iko-confessal. Hindi ka naniniwala na ang masturbation ay kasalanan, mortal sin. So hindi. So dapat una sa lahat, tanggapin natin kung ano ang moral teaching ng simbahan. Next, maghanda ka, magmuni-muni ka, no? Kahit ilang oras o ano katagal, depende sa'yo. Ask the Holy Spirit kung ano yung mga kasalanan na gawa mo, venial at saka mortal. Ang pinaka-importante, mortal. Kahit hindi mo na masabi ang venial, basta importante, masabi mo lahat ng mortal sin, valid na yan. Lahat ng mortal sin. No? Kahit kahindik-hindik at nakakahiya, huwag mong itago. Sabihin mo dahil hindi naman tayo i-judge ng pare. Si Jesus ang pinagsasabihan natin. No? Number 3, dapat meron kang pagsisisi sa iyong puso na ikaw nagsisi na ginawa mo ang kasalanan. Pinagsisihan mo. Okay? Hindi yung napilitan ka lang na sabihin dahil kailangan pero hindi mo pinagsisihan. At sa isip mo, meron kang desire. Meron kang pagnanais na ititigil mo na at hindi mo na siya babalikan. Firm purpose of amendment. Buong puso mong sisikapan na putulin ang gawain na yon. Okay? Decision to fight sin at avoid occasion of sin. So, iiwasan mo ang mga sitwasyon o pagkakataon na ikaw ay matukso. So, lalayo ka sa sitwasyon ng tukso. Like for example, mahilig kang mag-inom, maglasing. So, hindi ka nasasama sa mga barkadang mahilig mag-inom, hindi ka napapasok sa bar, yung mga ganon. Or kung meron kang addiction sa pornography, hindi ka manonood ng mga Netflix na may mga kissing scene o yung cellphone mo, buburahin mo yung mga lahat ng apps o lalagyan mo ng guard. May mga apps na may guard para sa against porn, yung mga ganun. Or kung nagli-live-in ka, iwanan mo yung kalibin mo, no? Or hindi kayo magtitira sa isang bubong. So para hindi matutukso. So pag wala kang ginawang ganon, no? Hindi ka talaga nagsisikap na tigilin tong kasalanan ito. No? At saka number 5, confess all mortal sins. Malinaw, clearly. Anong klase, ilang beses, at ano ang nakapaligid na sitwasyon. No? Bakit mo nagawa? Okay? Ang relevant circumstance. So, nagnakaw ka. Ano yung ang relevant circumstance niyan, context, anong ninakawan mo. Okay? So, kung nagnakaw ka ng candy, iba rin yun. Nagnakaw ka ng million, iba rin yun. Diba? Or, ninakawan mo ay isang pulubi. Kinuha mo yung 10,000 ng pulubi or 10,000 ng isang milyonaryo, mas malaki ang kasalanan ng kinuha mo yung 10,000 ng pulubi kumpara. Parehong mortal sin pero mas mabigat. So, dapat malaman ng pare yan. So, and then, gampanan mo ang penitensya na ibibigay sa'yo. So, pag may kulang ka dyan, hindi na valid ang confession mo. Okay? Pag may kulang ka. Pero, meron pa talagang mas matindi pa dyan. Meron pang mas matindi. Pag meron kang isang kasalanan na sinadya mong hindi sabihin dahil sa hiya. Okay? Hiding a mortal sin on purpose. Napakamalaking kasalanan. At
kahit isang kasalanan lang ang sinadya mong hindi sabihin, iba naman yung nakalimutan. Honest talaga. Pero dapat, kung naghanda tayo, dapat wala tayong nakalimutan. Pero kahit naghanda ka na, pero may nakalimutan ka talaga, which is imposible. Dapat kasi, ang mortal sin, napakalaki niyan eh. No? Parang ingrown yan na hindi mo talaga mamislo kasi masakit yan eh. No? Um, parang namamaga na na kuko. So mapapansin mo talaga pag mortal sin, no? So pero kahit may isa ka lang na sinadya na hindi sabihin sa kumpisal, no? Lahat ng kumpisal mo pagkatapos nun, lahat ng komunyon, kumpisal pagkatapos nun ay sacrilegious confession. Meaning sinful confession. Domino effect yan. Hanggat hindi mo sinasabi. For example, nag-confess ka ngayong November, yung nag-nood ka ng pornography, hindi mo sinabi kasi nahihiya ka. Or masturbation, hindi ka nahihiya ka, hindi mo sinabi. Tapos, December nag-confess ka ulit. Hindi mo pa rin sinabi. Yung confessal mo na yon, sacrilegious, para kang nag-receive ng Eucharist in mortal sin. So, sacrilegious confession, another mortal sin. Hanggat hindi mo sinasabi yung tinago mo, lahat ng confession mo ay sinful confession. Okay. So, pinapatay mo ang iyong konsensya, sabi mo, at may peace of mind ako dahil nakakompesal ako. Pero hindi mo alam, you are living in the state of sacrilege. No? Pinapatong mo ang kasalanan mo. Okay? So, ang sabi, puno daw ng mga Katoliko, no? Ang impyerno na tinatago ang kanilang kasalanan. Bakit nila tinatago? Because of human respect. Ano yung human respect? Masyado mong inaalala anong sasabihin ng tao sa iyo. Kaya hindi mo sinasabi. Okay? Hindi ka honest. Buong tapat na sinasabi dahil baka anong sabihin ni Father sa akin, kilala ako bilang mabait, kilala ako bilang mangangaral, kilala ako bilang katikista, kilala akong ganito, tapos meron pala akong ganito. So, yun. Pero hindi mo inisip na hindi tayo dapat magpakunwari dahil si Jesus ang kaharap natin. Hindi naman ang pare, no? So, dalawa ang kontrisyon, ang pagsisisi na klase. Perfect contrition at imperfect contrition. So, yung perfect contrition, nagsisisi ka, nagdadalamhati ka sa kasalanang nagawa mo, pinasisihan mo dahil nasaktan mo ang Diyos na napakabanal at napakamabait para sa atin, na labis na nagmamahal sa atin at sinaktan natin. Yan ang perfect contrition. Pero yung imperfect contrition, nagsisisi ka dahil takot ka sa parusa, takot ka sa impyerno. So, yung dalawang yan, tatanggapin ni Lord yan. No? Katanggap-tanggap yung dalawa. Ang pinakamaganda yung perfect contrition. Yung imperfect contrition, hindi masyado maganda, pero tatanggapin pa rin yan ni Lord. Okay? Both are accepted by God sa loob ng sacrament. Pero kung walang totoong pagsisisi, no? At sa isip natin, sa puso natin, hindi pa rin natin tatalikuran yung kasalanan, hindi ka handang magbago, okay? Ginagawa mong useless ang sacrament. Una sa lahat, ang confession ay hindi magic. Okay? Kailangan ng surrender mo ang iyong kasalanan sa kay Lord. Surrender mo sarili mo sa Kanya. Humihingi ka ng kapatawaran. Hindi siya yung parang ang orasyon
na magic na pag pumunta ka doon mapapatawad. Kailangan ng cooperation. No? Kailangan natin ng desire, pagnanais ng puso mo na labanan mo ang iyong kasalanan, labanan mo yung mga tukso at gusto mo nang iwaksi ang mga kasalanang nakakapasakit sa Diyos. No? So, hell is populated by those who confess but chose not to repent. So, puno ang impyerno ng mga taong nagkumpisal pero walang planong magbago. Walang planong magsisi. No? So, again, no? Hindi automatic na ikaw ipapatawarin pag ikaw nag-confess. Panlabas lang confess pero wala sa puso. So, itong mga taong to nasa impyerno, hindi atheist, hindi rin sila enemies of the faith. Sila yung mga practicing Catholics. No? Alalahan natin, mga practicing Catholics. Nagsimba, nagdasal, nagkumpisal, pero walang conversion sa puso. Walang conversion sa heart. No? Beware, no? So, ginagamit nila ang kumpisal para lang maibsan ang kanilang konsensya, para yung guilt feelings. Pero hindi nila ginagamit ang kumpisal para daan patungo sa kabanalan. Akala nila ang mercy ay cheap. Kung sa Bisaya pa, barato lang. Chini-cheap natin ang awa ng Diyos, no? Si Jesus, no? Nakalimutan nila na si Jesus ay hindi namatay para iwanan tayong hindi magbago. Hindi siya namatay para lang iwanan tayo sa ating kasalanan. No? So, ito yung tanong para sa atin. Meron ba tayong kasalanan tinatago hanggang ngayon? Next question. Pag nag-kumpisal ba tayo, para ba nilalagyan natin ng rason, ini-excuse ba natin ang ating kasalanan para hindi magmukhang kasalanan? Pakinggan. Pag nagkumpisal ba tayo, meron ba tayong pagnanais o walang pagnanais na magbago? So, kala natin, sabihin na natin ang kumpisal tapos papatawaran tayo. May pagnanais ba tayong magbago o wala? Willing ba tayong putulin ang mga ugnayan ng mga sitwasyon o pagkakataon na tayo magkakasala? Yung occasion of sin. No? Yung magdadala sa atin sa pagiging kasalanan, mga barkada, mga kasiyahan, o ano ba. No? Do we refuse to break? So, meaning, hindi tayo willing na iwanan yung mga kalibin natin. Hindi natin willing iwanan yung trabaho natin, negosyo natin na nagdadala sa atin sa kasalanan. No? So, kung ang answer natin yes, may tinatago tayo, hindi tayo willing i-break ang mga occasions of sin, alam na natin kung saan tayo patungo. Sabi ni Saint Teresa, no? Nakita na niya kung saan ang patutunguhan natin. Now, kung sa tingin nyo napaka-harsh nito, sobra naman to, parang sobrang stricto. Pakinggan natin ang isang hindi matatanggihang historical proof. Isang historical proof na nangyari talaga. Okay? Ebidensya na hindi ito hindi guni-guni lamang. Si Monsignor Luis Gaston Idrin de Segur, no, isang French bishop na banal sa kapanahunan sa 1820 to 1881, meron siyang libro na Hell. No? So sa librong ito, meron siyang na sama na kwento na nakapagpayanig sa Northern Italy in the 15th century. May isang binata na napakabait. No? Admired by everyone dahil of his virtues. No? Para siyang santo, heroic virtues. Pero,
Sikreto pala, meron siya nagawang isang mortal sin na nakakahiya. Hindi sinabi kung ano. Okay? Pero hindi niya sinabi sa kumpisal. No? At tumatanggap siya ng Holy Communion at confession in the state of mortal sin. Kasi hindi niya masabi-sabi yung isang kasalanan na nakakahiya. So, ang kanyang konsyensya ay nababalisa. No? Pero dahil nababalisa, ano na lang, binabawi niya na lang sa mga penitensya, mga pag-ayuno, public acts of piety, like devotion, mga vespers, mga vigils, mga ganon, no? Kino-compensate niya. Binabawi niya doon sa mga penances, mga good works, no? Dahil sa kamasipag niyang gumawa ng mga kabutihan, dahil may pinagtatakpan siyang kasalanan sa kumpisal na hindi niya sabi, akala ng mga tao, siya ay living saint. No? Now, nagpapatuloy siyang magkumpisal. Ngunit, at yung mga ibang venial sins niya at ibang mga kasalanan niya, kinukumpisal niya. Pero may isang kasalanan na alam niya na andyan na hindi niya masabi-sabi. Okay? So, sabi niya, naisipan niya, siguro kailangan ko nang magpunta ng monasteryo. Magpapari ako. Siguro dun, makukumpisal ko na. No? Sabi niya, I will finally confess everything. Pagdating niya doon, lalong nakita siya ng mga pare doon, lalong bumilib sa kanya dahil siya ay isang model novice. Napakasipag, napakabait. Dahil doon sa kanyang pagpupuri sa kanya, dahil bilib sa kanya, lalo siyang nahiya. At sinabi niyang, huwag muna. Kasi baka anong sabihin ng pare sa akin pag nagkumpisan ako na gano'n, kahiya-hiya. So, pinospone niya ulit. Days become months, months become years. No? Ilang taong lumipas, dinagdagan niya ng dinagdagan ang kanyang mga penitensya. No? Pero hindi niya pa rin makumpisal ang isang kasalanan na ikinahihiya niya. To make the long story short, dumating ang araw na siya nagkasakit ng malubha at nung siya ay nasa deathbed na at malapit na siya mamatay, nagplano siya mag-general confession ako. Lahat ng kasalanan ko mula pagkabata, kahit yung sabihin ko. Pero nung siya ay sa harap na ng pare, ang pagkasabi niya ng kasalanan niya ay tinwist niya ang kanyang mga words na parang sa pare na nakikinig sa kanya, nagpapakumpisal, hindi maintindihan ng pare kung ano ba talaga ang kasalanan niya dahil magaling siyang pagpabaluktot ng kanyang salita na nilalagyan niya ng excuse, paikot-ikot, na ang labas ay parang wala siyang kasalanan. Disguising his guilt under vague admissions. Yung generalize, yung hindi mo talaga sinasabi direct to the point kung anong kasalanan mo. Maraming mga bulaklak pa sa palibot para hindi talaga mapansin ang kasalanan. So, yun. So, ang confessor, walang naintindihan sa kasalanan iyon. So, dapat, ang goal kasi ng kumpisal, maintindihan ng confessor yung kasalanan ginawa mo. Kasi, yun, dadalhin niya yun sa kay Kristo at si Kristo ang magpapatawad. So, dapat maintindihan ng confessor. Pero hindi naintindihan ng confessor, no? Hindi madadala ng confessor kay Kristo yan. No? So, at hindi ka mabibigyan ng anong klaseng penitensya. So, namatay siya, hindi niya nakumpisal yung kasalanan niya. So, alalahanin natin, ang dami niyang ginawang penitensya, ang bait-bait niya, lahat-lahat. So, sa pagkamatay niya,
naniniwala talaga ang mga monks doon sa monastery na yon na he is a living saint. So, hinanda ang kanyang funeral, kanyang pagluluksa, at solemn prayers ay inalay para sa kanya bilang para sa isang santo. Pero may kahindik-hindik na pananaw na nakita ang isang monk malapit sa altar. Bigla siyang lumitaw at napakita sa isang monk na magpapa ng kampana. May mga kadena, may tumambad sa kanya ang isang taong naglalagablab, nabalot ng kadena, at gutay-gutay ang mukha. No? At ang sabi niya, with agony, "Do not pray for me. I am in hell for all eternity." Sa impyerno ako ng walang hanggan. At sinabi niya kung bakit, dahil sa isang kasalanan na hindi niya sinabi hanggang siya ay mamatay. Pagkatapos nun, lumaho siya at nag-iwan ng malansang mas asopre na amoy. Pagka alam ng mga monks doon, kinuha ang kanyang katawan at pinalabas sa simbahan at hindi siya binigyan ng ecclesiastical burial dahil namatay siya. So, napakalinaw na ebidensya na siya ay nasa impyerno. So, walang saysay ang ecclesiastical burial para sa isang taong nasa impyerno. He had died in sacrilege. No? So, ang lahat ng tao akala nila siya ay isang santo, pero ang Panginoon inilahad niya ang katotohanan. So, warning din ito sa mga taong nagsasabi na ang impyerno ay walang laman, walang mapupunta sa impyerno. Nakita mismo sa mata ni Saint Teresa, ang daming-daming nahuhulog sa impyerno. Sa kasalanan pa lang na nagkumpisal na itinago ng kasalanan. Bakit siya nakundina? Hindi dahil sa kanyang kasalanan. Hindi dahil sa kanyang nakaraan. Hindi dahil sa kanyang kahinaan. Kayang patawarin ni Lord lahat yan. Pero dahil siya ay tumangging sabihin ang kanyang kasalanan. No? Ang hindi lang mapapatawad ni Lord ay ang kasalanan na hindi mo sinasabi. Yun lang. Kahit anong laki, kahit anong brutal, no? Kahit anong kadami, kaya niyang patawarin. No? Pag hindi mo sinabi, hindi niya mapapatawad. So, anong saysay ng vigil, charity works, rosary, fasting? Pero sinasadya mo talagang pagtakpan ng isang mortal na kasalanan. No? Si Jesus, nag-suffer siya sa cross more than we can imagine. Grabe yung pinagdaanan niya sa cross. Sa rason na para hindi tayo magtago-tago. Ang gusto niya, ilahad natin para sisirain niya at gigabain ang ating kasalanan. No? He will destroy our sin. He will forgive us. Ang hinahangad niya lang sa atin, i-surrender natin sa Kanya. No? Di natin kayang magpabait. Si Jesus nagpakamatay na para sa atin. No? So, a single mortal sin na sinadya mo talaga, willingly hidden, ay mas mabigat pa kumpara sa buong buhay nating kabanalan. Huwag nating kalimutan yan. No? A single mortal sin willingly hidden can outweigh a lifetime of outward holiness. So, tanungin natin ating sarili. Meron ba tayong kinahihiyang kumpisal? Meron ba tayong ini-excuse na para magmukhang hindi kasalanan at ginagawa nating normal? Normal lang yan. Everybody do it. Kissing-kissing with a girlfriend, mga pornography, fornication, no? At sa tingin mo, matagal na yon, nakalimutan na ni Lord. Hindi
makalimutin si Lord. No? He is God. Pag hindi mo sinabi, hindi talaga mapapatawad. God forgives everything. Lahat. No? Lahat papatawarin niya. Walang unforgivable sin. Ang unforgivable sin lang, yung kasalanang hindi mo inaamin na kasalanan. No? Final impenitence, yung tinatawag. At yung kasalanan na ayaw mong aminin, ayaw mong sabihin, ayaw mong isurrender. Okay? So, ang kagandahan ng kumpisal, ibabalik niya ang ating sanctifying grace. Buburahin niya ang ating eternal punishment. Palalakasin tayo, strengthens us against future sin. At yung mga past work natin, yung mga good works natin na nawala nung gumawa tayo ng mortal sin, maibabalik. No? Balik sa atin yung mga merits. At mababalik sa atin yung peace of mind. No? Peace of mind and conscience. So, napakaganda talaga ng sakramento ng kumpisal. At tuwing tayo nagkukumpisal, no? Nanginginig ang diablo. The devil trembles every time we confess. No? Pag yung tamang pagkumpisal. At kada sabi ng pare, I absolve you. No? Sumasara ang impyerno. Sumasara ang impyerno every time sinasabi ng pare, I absolve you. No? Ito ay kinakatukutan ng diablo. So, Jesus wants to save us. Gusto niya tayong iligtas. Gusto niya tayong patawarin lahat-lahat. Pero hindi niya tayo mapatawad kung ayaw nating mag-let go. Okay? So, listen carefully for the last time. Kung meron tayong tinago, confess it. Kung lumayo tayo sa simbahan, balik tayo. Kung wala tayong kakayahan, wala tayong lakas na sabihin dahil nahihiya tayo, hilingin mo kay Lord na bigyan ka ng lakas na mawala yung hiya. No? Give you the strength. Bibigay ni Lord yan pag hiniling mo. No? Kung ikaw ay nagkasala ulit, huwag kang mahiya, kumpisan ulit. Confess again. Okay? Huwag kang magpabilib, confess again. If you fall again, confess again. Heaven is full of sinners na hindi nag-give up. No? So, puno ang langit ng mga makasalanang hindi sumuko. No? Natili, lumaban hanggang sa huli. No? God bless us all. So, thank you brothers and sisters sa inyong subaybay. I hope and pray na meron tayong pulot na inspiration. Itong katotohanan ito magdadala sa atin sa kabanalan. Bye-bye. See you on Wednesday. God bless you.